isang pinatalsik na presidente ang magte-take two sa pagkapangulo. Kasabay nito, isang kasalukuyang presidente naman ang tatakbong muli, hindi sa pagkapangulo, kundi sa pagka-kongresista. Ang mga pambihirang kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada at Pangulong Gloria Arroyo ay ilan lang sa mga tiyak na magpapakulay sa eleksyon 2010. Pero ang tanong, makaabot naman kaya ang kanilang pagtakbo hanggang sa finish line? Dahil nga ngayon lamang ito nangyari sa ating kasaysayan, inaasahan ang mauwi ang debate hanggang sa Korte Suprema. Pero di pa man dumarating sa Korte ang issue, napagdebatihan na ng mga eksperto ang legalidad nito. Ayon kay Ateneo Law School Dean Father Joaquin Bernas, binabawalan ng saligang batas si Erap na tumakbong muli bilang presidente. Ngunit wala raw nakikitang balakid kay Pangulong Arroyo na tumakbo bilang kongresista. Hindi lang daw konstitusyon ang balakid sa pagtakbo ni Erap. Sa pananaw naman ng dati niyang abogadong si Alan Padilla, maaari pa raw makulong si Erap kapag nagpumalit ito dahil nilalabag dito ang kondisyon ng kanyang pardon mula kay PGMA. Pero kung si Attorney Harry Roque ang tatanungin, wala siya nakikitang balakid sa batas sa pagtakbo ni dating Pangulong Erap bilang presidente. Pati na ang pagsabak ni PGMA sa karera sa pagkakongresista sa eleksyon 2010. Ang sabi ng probisyon na ating saligang batas, ang pinagbabawal ay re-election kung ikaw ay presidente. Ang ordinary meaning niyan, re-election sa posisyong presidente muli kapag ikaw ay nakaupo. So sa tingin ko, gaya na walang pagbabawal kay Erap para tumakbo muli bilang isang presidente, wala ring pagbabawal para kay Mrs. Arroyo na tumakbo bilang kongresista ng Pampanga. Pero ang realidad umano ay bukod sa magiging desisyon ng COMELEC ay siguradong aabot ito sa Korte Suprema. Sa 14 na mahistrado ngayon sa Korte Suprema, tanging si Chief Justice Renato Puno ang hindi appointee ni Pangulong Arroyo. Sa kabila nito, umaasa mga Pilipinong kapag kinailangang magdesisyon, magpapasya ng tama at wasto ang ating mga mahistrado. Michael Padre, ang inyong saksi. Nagmistulang piyesta at simula ng kampanya ang mga tagpo sa COMELEC kanina. Ngayong araw kasi, sunod-sunod na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy ang ilan sa mga prominenteng tatakbo sa eleksyon 2010. At hudyat ng pagpa-file ni Erap ng kanyang COC ang mga inaasahang pag-question kung kwalipikado pa siyang mag-take two sa karera. Saksi si Tina Panganiban Perez. Mula Manila Cathedral, binahan ng kulay orange ng mga taga-Nationalista Party ang tanggapan ng COMELEC kung saan naghain ng kanilang COC ang kanilang standard bearer na si Manny Villar at iba pang pambato sa eleksyon 2010. Meron din po tayo sa mga FWs, sa mga manggagawa, sa mga sundalo, sa lahat po ng aspeto. Mahalaga po na lahat ng aspeto, lahat ng grupo na ating lipunan ay represented sa ating pong slate. At paalis na ang grupo ni Villar, ang tinaguri ang Magnificent Seven naman ang Bangon Pilipinas Party ang dumating. Nagkamay at nagyakapan pa sina Villar at Bangon Standard Bearer Brother Eddie Villanueva na ikalawang subok na ngayon sa presidential election. Ayon kay Brother Eddie, di raw tulad noong 2004, mas handa raw sila ngayon. Noong pong 2004, tatatlong buwan na lang ang eleksyon bago po nagdesisyon ang inyong lingkod. Pero dito po, megit 2 taon po, secretly ay kumilos at nag-organize silently ang sleeping giant na bumaback up sa Bangon Pilipinas Party. Nasa loob pa ng COMELEC ang grupo ng Bangon, parating naman ang jeep ni Erap na siya mismo ang nagmamaneho. Bitbit ang puwersa ng masang Pilipino, may banda rin kasama si Erap. Nakasuot din sila ng orange na trademark na kulay ni Erap. At dahil nagpang-abot ang kanyang grupo at ang grupo ni Brother Eddie, hindi na iwasang makipagsapawan sa pag-cheer ang magkabilang kampo. Pero kasabay ng mismong filing ni Erap ng COC, inihain naman ni Atty. Oliver Lozano ang amended petition para himukin ng COMELEC na ideklara na kung pwedeng tumakbo si Estrada o hindi. Ibinasura ng COMELEC ang naunang petisyon ni Lozano dahil sa pagiging premature. Inaasahan na raw ni Erap ang mga ganito pero tiwala siyang kwalipikado siya. No any re-election, any position. Doon sa incumbent president na nakatapos na ng 6 na taon na tenure. Sa akin, iba. 2 years and a half lang ako. Kaya pwede tayo tumakbo para tapusin ko yung
aking tenure. At isa pa, hindi ako incumbent. Sabado na maghain ng slate ng Liberal Party sa pangunguna ng manok nila sa pagkapangulo na si Senador Noynoy Aquino. Kahapon naman naghain ng kanyang COC ang presidentiable na si Nicanor Perlas. Bukas inaasahang maghahain ng kanilang COC ang mga pambato ng lakas kang PCMD na sina Gilbert Chodoro at Edu Manzano. Hindi pa malinaw kung tuloy pa rin sa karera sa pagkapangulo ang mga nauna ng pumusturang sina Senador Richard Gordon, Senator Jambi Madrigal at dating MMDA Chair Bayani Fernando. Pero si dating Manila Congressman Mark Jimenez, bukas na raw maghahain ng kanyang COC sa pagkapangulo. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Tatlong saksi na ang positibong kumilala kay Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. na umano'y kabilang sa mga humarang sa convoy na mga biktima sa Maguindanao Massacre. Pero palaisipan pa rin kung bakit pinagbabaril sa masiselang bahagi ng katawan ang mga babaeng biktima. Saksi si Marisol Abduraman. Isang linggo matapos ang karumal-dumal na massacre sa maburo na bahaging ito ng Ampatuan, Maguindanao, may mga blanco pa rin sa kwento. Hindi pa malinaw kung ano ang mga huling tagpo. Paano nga ba pinagbabaril ang mga biktima? Pinalinya kaya sila? Sabay-sabay kaya silang pinaulanan ng